Mga Good kapatid, morning. sa oras nga po na 8:56, kasama na po natin, nasa linya na ang UE Department of Political Science Professor tungkol po dito sa pinag-uusapan din ngayon ng karamihan sa atin. Ito pong umiingay na ang posible daw pong mamuno bilang presiding officer ng impeachment court ay si Senator Cheese Escudero. Iba-iba pong naging pahayag ng mga tao ukol po dito sa balitang ito. Tanungin po natin ang reaksyon ni Professor Eric Daniel De Torres. Good morning po, Professor. Good morning po, DJ Chacha at sa mga sumusunod at ng atin pong programa. Good morning po. Thank you so much. Welcome back to the show, Professor. Unahin muna natin, mas mabilis lang at mas klarong paliwanag. Although last week na Sorry ipaliwanag muna ko sa yun. delay ha. Oo, pasensya na po Sorry rin sa po. Okay lang delay. po. Oo, mainit po ang diskusyon din kanina tungkol po dun sa LRT1 Cavite Extension Project. Pero dito, napakainit din po ng diskusyon dito ngayon online. Iba-ibang reaksyon ng tao para lang mas maintindihan po ng lahat. Simulan natin sa pinaka-basic, Professor. Ito nga na ipaliwanag na ni Manong Ted last week. Pero gaano nga po ba kahalaga yung uupong presiding officer or chair ng impeachment court? Nako, napakahalaga po nito DJ Chacha sa kadahilanan na siya po yung magpe-preside, siya po basically para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po ang taga-referee ng mga technicalities sa pag-admit ng ebidensya, sa pagkakasunod-sunod ng paraan ng kung sino po yung mga magi-interpolate, ano yung mga ebidensyang tatanggapin, and napaka-technical po niyan. Kaya napakahalaga po na ang presiding officer ay may alam at may dunong po sa batas. So perfect fit po talaga dito ay isang abogado sapagkat meron po talaga siyang legal lens. So ang medyo talagang naiintindihan natin yung sentimiento ng ating mga kababayan, hati ang kanilang emosyon. Mm. Kung titignan natin ano, magaling ba o tamang tao ba si Senator Escudero para maging presiding officer? Technically, competence-wise, capacity-wise, siya ay nararapat kasi ano siya, qualified. Siya rin din yung may karanasan sa mga senador na pagdating sa impeachment trial. Pero sa kabilang banda, DJ Chacha, ang katanungan is yung integridad ni Senator Escudero bilang maging isang presiding officer. Kung titignan natin no, sa aanalisahin natin from a political vantage point, para ding pinangbala siya sa kanyon sa kadahilanan na it could either work both ways eh. It could make or break his career, especially pagdating ng 2028. Kasi tandaan natin, parang kapag if this turns not favorable or that did not turn out well in favor of which party, merong talagang masisisi o meron talagang pwede mong sabihin na ipangbabala sa kanyon. Yun sa katauhan ng basically as the presiding officer. So yon, napakalaking hamon nito at madedefine yung kanyang pagiging senador dito at lalo na yung pagiging impartial niya. At kaakibat nito, DJ Chacha, yung usapin na hindi ba nung naging siya ang Senate President, naging malaking issue yung forthwith. Of course, later on, na-justify siya dahil ito ay pinabura ng Korte Suprema na ang forthwith ay hindi naman kaagad dali-dali or hindi naman agad-agad sa konteksto na naihanda o handa na lahat ng proseso at naiayos na siya ng Senado. Pero maraming kritisismo din siyang natanggap noong hindi niya kaagad sinimulan ito at ipinagpaliban ng mahabang panahon hanggang sa ma-archive na at eto ngayon nagdesisyon ng Korte Suprema. Okay, napaliwanag niyo na po agad ano yung kasunod sana na tanong ko. Pero Prof, dito po kay SP Cheese na maugo nga po ang pangalan ngayon sa pag-upo bilang presiding chair. Under the Constitution kasi, ang nakalagay talaga doon, ang dapat presiding chair should be the Senate President. Pero binago kasi nila yung rules, hindi po ba? Let's talk about that, yung pagbabago po nila ng rules dito. Is that even allowed? Pwede po ba yon? Opo, napakaganda pong katanungan yan, ano? Of course, yung nakalagay po sa Constitution, the Constitution should and must always prevail anytime. Kasi ito po, ang Constitution is the collective embodiment of the Filipino people and of course, the highest of the land.
Pero may sirkumstansya po tayong tinitignan dito, eh. At the end of the day, yung makikita ho natin ano, yung framing at saka yung narrative nila na kung saan yung ngayon ang usapin, siya yung pinaka-qualified. Pero dati is kini-criticize din siya doon sa usapin ng pagkaka-port with. Pangalawa, ito rin din ho yung pagtingin natin. Dapat Senate President po siya. Bakit ang tanong hindi inappoint na Senate President din si Senator Kiko Pangilinan dahil meron din siya ay isang abogado at may legal background din po siya. So, ang katanungan po diyan, ang pagiging Senate President na itatahi lang ho natin dito sa sirkumstansya na pagiging pag-a-appoint kay presiding officer, kung maging presiding officer man si Senator Escudero is ang pagiging Senate President is really political in nature and not really on the basis ng may kaalaman sa batas, yung may kapasidad na basically tumawid sa bawat isa. So, yun yung pinakamalaking hamon din dito dahil supposedly kung isusundin natin ang konstitusyon, si Senator Win Gatchalian yan. At dahil yon ang pinakamalaking limitasyon niya bilang isang Senate President, binago ngayon nila ang rules sa kadahilan ng sa karanasan at ang legal lens ni Senator Escudero ay mag-fit ng profile. Pero may idadagdag ako dito, DJ Chacha, no? Mm, From a mm. political perspective na kung uminit man at magkaroon man ng malaking kritisismo dahil alam natin na halos talagang very divisive, divided na ang Senate, divisive pa lalo yung mga nangyayaring issue, either way, ang pinaka magiging punching bag is the presiding officer. So, in a way, medyo mabigat din kung tanggapin man ni Senator Chis Escudero ito. At ito maaaring mag-define ito ng kanyang kandidatura for the 2028 elections kasi tandaan natin, siya ay re-electionist na pagdating ng 2028. Okay. Para po sa inyo, Professor, kasi binanggit nyo kanina na in the past, hindi po ba, nung siya yung Senate President, nagkaroon ng issue dun sa interpretation ng forthwith. And now, everyone's talking about na siya po ang uupo ni presiding chair sa impeachment. Ano po ang danger kapag natuloy na siya talaga ang umupo? Lalo pa nabanggit nyo na on 2028 elections, re-electionist siya. Kayo po ba ay tiwala na talagang magiging impartial ay itong si Senator Chis Escudero sa kanyang pag-upo bilang presiding chair? Lalo pa nabanggit nyo rin po kanina yung importansya at yung lakas ng powers ng pagiging presiding chair kasi sa kanya, kumbaga nasa kanyang kumpas kung paano yung magiging takbo ng impeachment po ni VP Sara Duterte. Tama po yan DJ Chacha. At sa katanungan ninyo, para po sagutin, ang hirap pong sagutin yan sapagkat yung pagiging impartial, napakahirap kasi may perception na parang last year, ayaw niyang ituloy ito sa kadahilan ng m maaapektuhan ang Senado at napakainit nitong usapin na 'to. All the more na siya ngayon ang magiging, presiding officer Mm. nito, 'di ba? It could work both ways for him. Una, kung maayos niya itong mabuti at ang pinakamalaking katanungan dito, DJ Chacha, kung halimbawa hindi ma-impeach beyond the evidences presented at hindi maging ma-convict si VP Sara. Ang tanong, magiging pabor ba ito at magiging kaaya-aya ba na matatanggap ito ng taong bayan na ang pagsisi at hindi pagkiling na kung saan pinapaboran ito ni Senator Escudero. Pero kaakibat niyan ay makukuha niya ang posibleng suporta ng bloke ng base votes ni VP Mm. Sara Oo. doon sa Mindanao at sa Kabisayaan. So, kung didesisyon niyang tatakbo sa 2028. On the other hand, DJ Chacha, ito rin din ito. Kung hindi maging partial din siya, at ito ay sinasabi ngang usap-usapan din, yung nakaambang kaso sa kanya. Kasi tandaan din natin, DJ Chacha, no? Ang tinatanong din ng taong bayan, teka, nung bago siya tumawid at maging siya yung ika-12, nakahanda at parang ang bilis-bilis ng nakaabang na kaso na ipapataw sa kanya. Pero Hmm. nung pagtawid niya nung siya na yung ika-12 at sumulpot siya noon, parang biglang nawala sa picture at
nawala ngayon ang balita, ano na ba ang estado nito sa ombudsman. So, doon talagang nagbabanggaan at dito sa obserbasyon ng iba ding mga analyst at iba nating mga kababayan, parang talagang questionable ang pagiging partial niya. But at the end of the day, napakahirap na gampanin 'yan should he accept to become the presiding officer. Oo, may mga pahayag na rin po ngayon ng iba't ibang civil society groups, maging si former Justice Antonio Carpio, nagbigay na rin po ng pahayag. They are against Senator Cheese Escudero na maging presiding chair sa impeachment court. Ngayon, paano po ito dapat tanggapin ng ating mga senador, especially Senate President Win Gatchalianao? Kasi ang sinasabi ng ibang civil society groups, ikaw dapat ang maupo dahil ikaw ang Senate President. Tama 'yan, DJ Chacha 'no. Siya dapat sa kadahilanan na siya yung Senate President. Pero alam naman natin na of course, Senator Gatchalian is a very good legislator. But the technicality in terms of presiding as such in an impeachment court is very different from being a good legislator. Mhm. So, yung legal lens diyan mahalaga kasi alam niyo DJ Chacha, pwede kang ibigyan ng orientation, bigyan ng payo ng kahit na sinong legal luminary. Pero nandyan ka sa kaharap mo at live yan, makikita ng mga tao na ang pagdedesisyon mo ay maaaring maging makaapekto sa buong proceeding so to speak. So ang kakulangan ng kapasidad at walang legal background ay maaaring makaapekto ito sa buong daloy ng proceedings. At hindi Mm. lang yan, DJ Chacha, maaari ding makaepekto ito sa iyong politika pagdating ng panahon sa paraan ng iyong pagdedesisyon. So maaaring mapulaanan ka dahil, aba, teka, paano ka naging Senate President? Hindi mo alam kung paano magpatakbo ito. So, reflection din siya ng pangkalahatang Mm. sitwasyon ng Oo. line-up ng mga senador na meron Oo. tayo. So So, sa tandaan na, So opo, Prof, sa madaling salita, mahirap maging presiding chair. Parang sang-ayon kayo na dapat abogado na ang umupo doon. Cheese is a lawyer, pero yun nga po, kumbaga yun nangyari sa impeachment last year, yun ang ibinabato sa kanya. Pero si Win Gatchalian naman is not a lawyer. Sino pa po sa tingin ninyo ang iba pa na posibleng angkop dun sa pagiging presiding chair ng impeachment? ang hindi ko maintindihan, nandiyan naman na dahil bloke nila, bakit hindi maging presiding chair kung gagawin nilang formula at talagang babaguhin nila yung rules na mag-a-appoint sila ng presiding officer, nandiyan na galing sa bloke nila si Senator Kiko Pangilinan. 'Di ba? Originally talagang nasa bloke na sila ng mga kung yung majority ngayon. So, hindi ko maintindihan na bakit si Senator Escudero pa na kung saan tumawid siya doon sa kabila, ah, kita natin na ngayon bumalik na naman siya. So, dun pa lang may problema ka na. Ngayon nandiyan naman, abogado din naman si Senator Kiko Pangilinan. So, politically speaking, he is your viable option. Unless otherwise na pagdating sa huli, if everything goes south, ah, may makakaapekto at may backlash yan sa kanya at kung sino man magiging presiding officer niyan. So, Mm. napakabigat po ng tungkulin. So sa madaling salita, takot din yung ibang mga senador na re-electionista na umupo bilang presiding chair because this might affect their 2028 or this might affect the 2028 elections. Tama po. At si Senator Kiko Pangilinan, siyang viable option. Bakit? Kasi matatapos ang term niya 2031. Kasi nito siyang 2025 eh. So, kung meron man na dapat preside diyan at yun nga at gagamitin nila na pag-amend ng rules nila at mag-appoint ng presiding officer, nararapat ni si Senator Kiko Pangilinan kasi hindi mo iisipin ang 2028 dahil di ka naman re-electionist eh. 2031 pa siya magiging re-electionist and by the time alam mo naman medyo mabilis yung pagkalimot ng ating mga kababayan, depende na sa magiging performance niya at ang kanyang paraan ng pagpe-preside should he be considered. Oo. Prof, aside from Senator Kiko, Senator Cheese Escudero, may mga ilan pa pong abogado na mga senador din ngayon. Bakit po hindi po yun ang hindi po ba sila po pwede rin na maupo bilang presiding chair?
Well, maaari naman po, pero siyempre alam natin yung politika is nasa kabilang bloke sila. Yes. So, yun ho yung iniiwasan din natin as it is, divided na nga yung Senate at yun nga ho, nagkaroon din ng mga pagtingin ngayon na parang ang tingin din ng ating mga kababayan is baka meron ng desisyon 'tong mga 'to regardless of the evidence because Hmm. kitang-kita natin yung hatian, eh. So, coming from them, dun sa kabilang bloke, mas lalong mawawalan ng integridad yung ating impeachment trial sa kadahilan ng alam naman din natin at maraming kritisismo na kung saan kanino nakalinya yung kabilang bloke. Oo, pag-usapan po natin yung voting threshold na pinagtatalunan din ng taong bayan ngayon. Under the Constitution, two-thirds ng votes po talaga to convict the Vice President. 16 out of 24 po ang kinakailangan na conviction. Though meron na rin pong mga ibang mga legal arguments na pinaluluta ngayon. Ano pong inyong opinion dito? Ako, sa akin po mas mahalaga po siguro na mag-stick na lang tayo doon sa 16. Kasi yung any type of narrative, of course, at the end of the day, yung argument between various legal luminaries. Para sa akin po mag-stick tayo doon sa kung ano yung nakalagay sa konstitusyon. Ikalawa, kung talaga hong, desidido ho tayo, ang Korte Suprema ho ay kailangang, isik na natin kasi if all else fail po talaga, if all else na talaga hong very, divisive at marami po talagang clash between ideas and opinions, the Supreme Court is the last interpreter and the last bastion of hope to give clarity pagdating ho dito sa mga ganitong klasing bagay at usapin at all the more lalo na po ngayon na suspendido ho si Senator Jinggoy Estrada, hindi po makita si Senator Bato. So technically and physically 22 senators po na lamang sila. So yung po bang 20 ang katanungan po dito DJ Chacha is yung 22 senators magko-constitute pa rin din po ba ng two-thirds o mag-stick pa rin din po ba tayo dun sa original. So I think that the Supreme Court mas also settle this and at the same time po kung gayon man at matagal dahil very political in nature dahil tandaan natin ibang chamber po ito, ibang branch ng government po ito. Let us just stick to the original which is form part included in the Constitution that is 16. Hindi dapat po baguhin yon. Kasi pwedeng gamitin po yun kung sakali mang magkaroon ng conviction. We don't know what's gonna happen dahil di pa nga nag-uumpisa yung impeachment trial. Pero kung magkaroon man ng conviction, baka po magamit pa yon at may akyat sa Korte Suprema. Pwedeng ganun yung mangyari. Tama Oo, po oo. Kaya mag-stick na lang doon po sa 16 at ito po, mahalaga kasi po bukod po kasi do'n sa perception po ng tao, Mm, yun hong evidences that will be presented, tagisan na rin din po ito ng mm. husay at galing. At ito na po yung inaantay ng taong bayan na talagang mapatunayan ni VP Sara at ano ho ang argumento ng defense team na talaga hong masabi na, paano maipaliwanag niya yung mga akusasyon po sa kanya, Oo, sa legal at oo. tamang pamamaraan. Looking at the senators now, kahit mas marami ngayon ang majority block, pero alam naman nating anything can happen, gaano po kahirap ang 16 votes? DJ Chacha, napakahirap ng 16 lalo na kung ikaw ay dalawang bagay, kung nais mong tumakbo ng 2028 ulit at re-election ni senator ka, mag-iisip ka. Pero kung hindi pa, yun. Kasi, for example, DJ Chacha, kung halimbawa man na magkaroon ng line-up ng senador sa susunod na mga panahon na bitbit ng administrasyon o administration slate, ika nga, may epekto ba siya at may endorsement capacity pa ba ang Pangulo na nakikita natin na sunod-sunod at all-time low ang kanyang trust rating. Yeah, So, oo. yung kanyang political capital o yung tinatawag natin sa term namin sa political science na endorsement capacity niya, Hmm. napakababa at wala na itong magiging epekto sa'yo kung mapapasama ka sa team. Hindi katulad halimbawa at to compare basically yung dynamics ng boto at sa survey, klaro ito DJ Chacha na kahit anong, kritisismo at lumabas doon sa, kay VP Sara, kitang-kita mo na nakapirme yung 30 to 35% niya.
So yung 30 to 35% na yan ay napakalaking base votes na yan for a national position which is a senatorial position. So Oo. doon tingin ko magbabago yan at nakabatay ang desisyon na yan lalo ng malaking factor kung ikaw ay re-electionist sa 2028. Okay. O, baka may mga pahabol pong tanong dito ang aking Hindi, partner. sa akin lang Oo. dito, Professor, anong say mo kay Joel Villanueva na tumawid doon sa usapin ng kanyang kinakaharap na kaso? Nako, Manong Ted, pasintabi po ano, talaga hong kitang-kita natin na wag na ho sana natin Manong Ted na gamitin pa yung drama at sa akin lang ho itong pagtingin, magpapasintabi ho ako ano na gagamitin natin kung anong tama. Eh kung titignan ho natin, hindi ho ba Manong Ted, sino ho ba ang nag-declare nung unang-unang kinuha nila ang Senate President si kay Tito Soto? Hindi ho ba siya ang tumayo at nag-declare na nakuha na nila at yung 13 at yung vacancy ng ano po mga posisyon. Tapos ngayon sasabihin na kung ano yung gagawin ng tama and so on and so forth. Eh parang alam nyo, matalino ho ang ating taong bayan. Eh, ito ho yung panawagan ho natin na sana pumili at makapili ho tayo ng karapat-dapat ho nating mga leader at senador sa 2028 ho. Ano, Manong Ted? Ikalawa pa po, iyan din, umuugong din yung kanyang kaso. So, kung hamon din ho natin no, sa atin hong mga kinauukulan, regardless ho na tumawid si Senator Escudero at saka si Senator Villanueva, dapat po ma-inform ho tayo ano na ho yung status ng kanila hong kaso. Ano na ho yung status ng kanila hong napipintong mga kung ano man yung ikakaso ho sa kanila. Eh, nung pagtawid ho nila, parang bigla hong nawala. So, kaya ho mas marami hong katanungan lalong nabubuo sa atin pong taong bayan. Okay, so tayo aantabay dito sa mga developments na ito, Professor, at kami inyong kaisa sa ating pagbabantay at muli kaming tatawag para sa inyong pagpapaliwanag sa mga isyong pambayan. Prof, salamat po na marami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.